kay Aling Claire, ha? Yung kay Aling Claire, yung pagkabarado sa kanya. Pero bago natin pag-usapan yung kay Aling Claire, alam mo, eto napuna ko lang ito kasi merong pong nirereklamo. Nagtataka lang kasi ako, ang tindi ng, kung maaalala ninyo, speaking of this election, naalala nyo yung ang bilis na ma-disqualify ng kalaban ni Romualdez, ni Martin, sa pagiging congressman. May kalaban siya na maka-Duterte. Ang bilis ma-disqualify. Di ba? Agad-agad, inaksyonan ng COMELEC. Disqualify yung ano na yun, yung tao na yun. Mantakin mo yun, ha, mga kababayan. Ang bilis ma-disqualify. Pero, meron isang napaka-obvious na dapat sana na di-disqualify na ay hindi pa ma-disqualify. Bakit? Ito, meron nagdemanda dito. Kanino po yan? Kayan po ay kay Madam Janice Degamo. Sino po ba si Janice Degamo? Oh. Si Janice Degamo po, na dinemanda, ay siya po ay, municipal mayor ng Pamplona, Negros Oriental. Okay? Siya po ay mayor ngayon. Incumbent ika nga. Second district. Okay? Siya po ay second district ng Negros Oriental. Mayor siya ng Pamplona. Pero ngunit natapat subalit, siya po ngayon ay tumatakbo na representative, congressman ng third district. Sandali. Tumatakbo kang third district. Pero ngayon, ikaw ay mayor nitong second district. Kasi tinanong ko ito Sabi ko, di ba halimbawa sa Maynila, second district, third district, fourth district, iisa mayor niyan. Sa probinsya, hindi kasi. Okay? Sa probinsya, dahil nga sa malawak, hiwalay po ang bawat distrito. Sa second district ng Negros Oriental, ang mayor dyan ay si Degamo. Pinadidisqualify ni Remar D. Bachiller. Hindi ko alam kung tamang pag-pronounce ko nito Yan nakasasulat dyan. Ni Remar Bachiller. Okay? Pinapadisqualify niya si Janice Degamo kasi nga po, bakit siya tumatakbong congressman ng third district pero mayor siya ng second district? Ang tanong, kung mayor ka ng second district, bakit pinayagan ng COMELEC na siya ay tumakbo sa third district? Kaya ka nga naging mayor ng second district ay dahil ikaw ay residente ng second district. Hindi ka naman pwedeng mag-mayor ng second district kung residente ka ng first district, fourth district o third district. Ikaw ay mayor ng second district, it is because you live in second district. Kaya ka nga mayor Nag-apply ka ngayon bilang kandidato ng third district. So ibig sabihin, hindi ka kandidato, hindi ka residente ng second district. Tama, mali? Kasi nag-apply ka sa third district bilang congressman, representante. Kung ikaw ay nag-a-apply, ibig sabihin, kandidato ka ng third district, therefore, you should be living in third district. Yun ang sinabi mo. Third district ka kumakandidato. So ako'y nakatira sa third district. Kaya ako nga i-represent yung third district. Bakit ka mayor ng second district? So, doon pa lang, ang laking discrepancy na po. Bakit kanyo? Di ba? Isipin mo yun Isipin mo na mabuti. Ikaw ay mayor ng second district. Bakit pinayagan ng COMELEC na tumakbo ka ang third district congressman? COMELEC, ang bilis ninyong i-disqualify yung kalaban ni Romualdez. Pero ito, pinapayagan ninyo. Sasabihin nyo, bakit hindi pa wala kasi nagre-reklamo? Hindi kailangan ireklamo yan. The fact na tinanggap nyo yung COC niya, parang sinasabi nyo, okay, ikaw ay residente ng third district, therefore you can run as a congressman. Ngayon, maaaring sabihin ngayon ng COMELEC, talaga naman na siya ay nakatira sa third district, siya po ay rehistrado ng third district.
O dapat managot ang DILG. Bakit? Bakit may mayor kayo na nakatira sa 3rd District? Hindi pwede ba yun? Pambihira naman. Oh. Isipin mo pinayagan mo, tumakbo siya na congressman sa Quezon City. Pinayagan mo. Kasi sinasabi mo ngayon, parang gano'n na sinasabi ng COMELEC, kaya nila pinayagan tumakbo taga Quezon City naman pala talaga yan. Rehistrado siya nasa dokumento, rehistrado siya ng Quezon City. Bakit hindi tanggalin ng DILG etong si Digamo na siyang mayor ng 2nd District? Ba't hindi niya sabihin, abay, taga 3rd District ka pala bakit ka mayor ng Maynila? Halimbawa lang ikaw pala nakatira sa Quezon City. Bakit ka mayor ng Maynila? Pwede ba yun? Nakatira ako sa Quezon City tapos magme-mayor ako ng Maynila. So, dito, kahit saan mong anggulo tignan, may problema. It's either ang COMELEC o ang DILG. Di ba po? Ang linaw po niyan. Hello, COMELEC, ano ginagawa ninyo? Hindi. Anong eksena yan? Anong ano yan? Ito'y malaking kalokohan, di ba? Mga kababayan, ito'y isang halimbawa na malaki ang problema natin. Bakit? Itong COMELEC, medyo, ewan ko. Mukhang merong kinikilingan ako minsan hindi nabibilib doon sa yung patawag nila sa mga vote buying. Namimili Ito malinaw na may problema. Mantakin mo mayor ka ng kabilang distrito, tapos bigla kang tatakbo sa congressman ng ibang distrito. Ang laking problema nun. COMELEC, gising-gising naman po tayo. Ano to? Lokohan na po ba ito? Eto pa. Aside from that, may problema pa. Naalala niyo yung kay Abby Binay? Yung kay Abby Binay na ina-announce niya yung kanyang kasamang congressman na si Zamora. Ina-announce niya, maraming pera yan, mayaman yan. Diba? In-announce niya yun sa stage. Mantakin mo, a-announce mo yun, pero hindi ka pinapatawag. Yung iba, allegation nga lang Allegation lang na merong vote buying nagaganap, na namimigay ng pera si ganitong kandidato. Allegation pa lang yun. Etong kay Abby Binay, may video po na sinasabi niya na ito si Zamora ay mayaman, may pera yan. Yan po ay sandali. Parang nang-aakit. Iba po yung niya doon, yung punto niya doon sa sinasabi niyang yun. Nang-aakit to. Para bagang sinasabing, yes, maybe it's not literally giving, pero sinasabi niya doon sa mga tao. Di ba? So may problema tayo dyan. Bakit hindi man lang, again, I'm not saying guilty si Abby Binay. But, bakit hindi man lang siyang ipatawag? Di ba? COMELEC, namimili kayo dahil nasa alyansa sa? Ako nga ako dun sa isipin nyo to mga taga Makati in-announce niya din doon, sinabi niya doon sa rally na yon na kaya siya tumatakbo dyan sa Senado, it's not really for the country. It's not for nation. Kaya siya tumatakbo doon para meron daw kayong representante, kayong mga taga Makati, dyan sa Senado. Aba, hindi yan ang trabaho ng senador. Kung gusto mo magkano na representante sa legislative branch, mag-congressman ka o congresswoman ka. Hindi yung tatakbo ka sa Senado at ang sasabihin mo, you want to represent Makati? Tapos ayaw niyong bitawan? Imantakin mo yung asawa niyang tumatakbong mayor ngayon. Ang kalaban yung kapatid. Ganyan sila kagulo sa mga Binay. Tapos, etong si Nancy Binay, ayaw naman din mag-giveaway kay Abby Binay. Di ba? Doon sa asawa niya. Ano ginawa ng asawa niya? Nakalagay yung pangalan na Abby doon sa poster. Mantakin mo, tumatakbo kang mayor, kalalaki mong tao, gagamitin mo pangalan yung asawa mo. May tawag doon sa Japan. Yung may mga tato. Yeah?
magtago ka sa palda ng asawa mo. I mean, ng palda, not literal ha. I mean, magtago ka doon sa pangalan ng asawa mo. Di ba? Ilalagay mo pangalan mo, Abby. Kasi yung mga tao para ma-recall, asawa yan ni Abby Bina, yung mayor natin. Kahihiya-hiya. Hindi, akin kasi, wala namang problema kung mandidato ka eh. Pero kung mandidato ka, because ikaw ay may magagawa sa lugar ninyo, o di kaya meron kang credential that will somehow sapat para ikaw ay ibotong mayor. Kasi yung credential mo, hindi credential ng asawa mo. Ang bihirang buhay, oo. Kaya kayo natatalo dyan sa Taguig. Kasi nga naman, ang gulo-gulo ninyo eh. Ewan ko nga sa inyo mga kababayan eh. Dapat itong si Abby Bina, ilaglag nyo ito sa Senado. Diba? Ilaglag nyo ito. Ano sila eh. Ginawa na lang ho nilang ika nga para bagang karir. Karir ang pagiging politician. Bakit tuka nyo? Kasi ayaw nilang bumaba sa pwesto. Kasi nga tapos na yung kanyang karir. Naka 3 terms na siya sa being mayor. Ayaw niyang bumaba sa pwesto. So tatalon lang siya doon sa Senado kasi nga no choice siya. Tapos babalik na lang siya uli. Ang pangit. Gusto niyong ganyang kandidato? Tumatakbong, hindi, ewan ko ha. Kung kayo mga Pilipino, matinong tao, tayo mga Pilipino ay matinong tao, bakit ka boboto ng isang Abby Binay na ang dahilan kaya siya tumatakbo dyan kasi tapos na siya sa pagiging mayor, kailangan niya may matakbuhan or else mawawalan siya ng power, mawawalan siya ng authority, kaya siya tatakbo lang dyan. Not because she wants to serve the people. Anak ng wewe, oh. Kaya hiya po, di ba, mga kababayan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa
walang halong